Mommy, nahintakutan ang dawan niyang stepsister na nasa likod ng kanyang madrasta. Ha? Asawa? Tigilan mo nga kami? Mahigit 3 buwan pa lang nang umalis sa amin si Sabrina. Tapos sasabihin mo magkasawa kayo? Ngisi ni Rodora dito. Huwag niyo na nga akong guluhin. Umalis na kayo. Taboy niya sa mga ito. Sasama ka sa amin sa ayaw at sa gusto mo. Hinawakan siya ni Rodora sa braso. Agad naman niyang itinulak si Sebastian. Napasalampak yon sa sahig. Nagngingit-ngit ang mga to sa galit. Lalo na sa ginawa ni Sebastian. Ipapakulong kita. Humanda ka. Inisasabi dito na kanyang madrasta. Nang dumating na ang guard at pulis, marami nang nakiusosyo sa kanila. Buti dumating kayo. Hulihin niyo ng mga lalaking yan. Kinidnap niyang anak ko. Sumbong na kanyang madrasta sa mga pulis. Itinulak pa nga niya ako, oh. Sumama na kayo sa amin na maayos para wala ng gulo. Sagot ng pulis sa kanyang madrasta. Sisiguraduhin ko mabubulo kayo sa bilangguan. Pananakot pa nito sa kanyang asawa. Mrs., kayo hong sumama sa amin. Nanggugulo kayo dito. Sabi ng pulis kina Rodora. Aba, teka lang. Nagkakamali kayo. Siya ang nagkamali dito, bakit ako yung hinuhuli nyo? Tanong ni Rodora sa mga to. Iuuwi ko lang ang aking anak. Hulihin nyo na sila. Boses siyo ni Ram. Kanina pa sila nanggugulo dito. Nakakahiya na. At sino ka naman? Tanong dito ni Rodora. Bakit ka nakikialam dito? Hipag kong babae yan. At kapatid ko naman ang lalaking to. Mag-asawa sila. Sabi pa ni Ram sa mga pulis. Basta na lamang kayo sumugod dito na hindi na nag-iisip. Sa dami ng taong nakapaligid sa inyo. Naisipan niyo pa talaga mag-iskandalo? Mami, ayoko na makulong. Narinig pa niya ang sinabing yon ni Luna. Mahirap sa kulungan. Mga ex-convict pa ata kayo. Sabi pa sa mga ito ni Sebastian. Ang babae yan din na may kasalanan noon. Galit ng paninisi sa kanya ni Rosa. Ganito din kasing ginawa niyo sa akin noon. Pinipilit niyo rin akong isama. Sana noon pa man nagtanda na kayo. Alam niyo na, dapat natuto tayo sa ating experience. Sige na, babay na sa inyo. Kinawayan pa niya ang mga ito. Sandali! Sabrina, pigilan mo sila! Utos sa kanya na kanya madrasta. Bilisan mo! Ayoko nga. Baka mamaya balikan niya naman ako eh. Tama ng pamimilit sa akin, tita. Sabi niya dito. Sabrina, talagang hahayaan mo na naman makulong kami ng dahil sa'yo? Sita sa kanya ni Rodora. Ayusin mo nga yung mga ginagawa mo. Okay naman kayo dun. Ingat na lang. Pangaasar niya pa dito. Nagtutungayo ang mag-ina habang inilalabas sa mga pulis at bodyguard sa restaurant. Nakahinga naman siya na maluwag nang mawala na ang mga ito sa kanyang paningin. Salamat, sabi ni Sebastian kay Ram. Paano mo nalaman namin ang gugulo dito? Nariyan lang ako sa labas, nagmamasyal. Nagkataon na padaan ako dito. Sabay tingin nito sa kanya. Hindi siya naniniwala na nagkataon lang yon. Kanina pa niyang nakikita si Ram na nakamatsid sa kanila. Hindi na lang ako nagsalita, baka mapahiya ito. Kahit naman paano, may utang na loob siya dito. Oh, andito ka na rin lang. Sumabay ka na sa amin sa pagkain. Alok dito ni Sebastian. Agad niyang tiningnan na masama si Ram upang hindi to sumalo sa kanila. Alam niyang nauunawaan nito ang nais niya. Sige ba? Nadismaya siya nang sumalo na ito sa kanila ng kanyang asawa. At bigla na lang siyang na-OP sa mga naging usapan ng mga to. Nakikipagkwentuhan siya sa kanyang mga kasamahan nang lumapit si Ram. Nagkakayaya ang mamasyal si na Irene, inaya siya ng mga ito. Susubukan ko. Tanging naisagot niya. Ayaw naman niyang basta pumayag, tapos hindi siya papayagan ng asawa niya. Baka may nagbabawal kaya hindi na siya makisama. Si Ram iyon na namusta pa sa kanilang harapan. May boyfriend na ata si Sabrina na hindi namin nakikilala ah. Nakangiting biro sa kanya ni Irene. Meron na ba? Tinatanong kanila, Sabrina, meron ba?
Naghihintay din si Ram. Gusto niya itong buhusan ng kape, subalit na naig pa rin sa kanya ang pagiging makatao niya. May utang na loob din naman siya dito kahit papaano. Bakit ka naman naririto? Inis niyang asik dito. Usapan ng mga babae ito, nakikisali ka na naman. Bakit? Gusto kong sumama sa gala niyo. Bawal ba? Sagot nito sa kanya. Nasa mood ata mang asar ang lalaking to ngayon. Lalo kung hindi sasama kung kasama ka. Pinandilatan niya to. Kung kaya lang magka-laser beam ang kanyang mata, hiniwan na niyang pinatamaan ito. Naku Sabrina, kapag nabuntis ka, huwag ka makalapit-lapit dyan kay Ram, baka maging kamukha niya ng anak mo. Biro naman ni Elena sa kanya. Napakaswerte nga ni Sabrina kung magiging kamukha ko magiging anak niya. Baka nga ako pang gawing tatay niyan eh. Patuloy pa rin sa pambubuska ni Ram sa kanya. Tumataas ang kanyang dugo na parang gustong umabot sa outer space. Naiinis na naman siya sa lalaking to. Magmula na mabuntis siya, ang pakiramdam niya ay maiksi ang kanyang pasensya. Agad niyang tinaasan to ng kilay. Humugot siya na malalim na hininga bago siya magsalita. Parang hindi naman si Ram ang tipong sumeseryoso sa babae. Nakangisi pa siyang pagkasabi niyon. Mukhang babaero. Paano mo naman nasabing babaero ako? Nangunot ang noon nito sa kanyang sinabi. Kaya mo bang patunayan yan? Hindi na kailangang patunayan pa. Halata naman sa'yo. Huwag mo na nga akong pagkakausapin at naiinis lang ako lalo sa'yo. Pagtataboy niya dito. Lumayo ka na nga sa akin. Nagulat si Ram sa sinabi ni Sabrina. Hindi niya maintindihan kung ano pinaghuhugutan nito para kainisan siya. Baka may crush ka sa akin, kaya ganyan ang inuugali mo. Hindi kaya ako ang gusto mo ha, Sabrina? Lalo niya tong aasarin. Over my dead body. No! Sabay irap nito sa kanya. Kahit ikaw na lang ang nag-iisang lalaki sa mundo, hindi ko pagkakatiwala sa iyong sarili ko. Hell no! Parang sampal sa kanya ang mga salitang namutawi sa bibig ng babae. Hindi niya akalaing ganun to kaayaw sa kanya. Tiningnan na lang niya to. Aasarin pa sana to, subalit dumating na ang kanyang kapatid. Nakangiti itong bumungad sa pinto. Napadda si Sebastian na makitang nakasimangot ang asawa. Hindi naman niya to malapitan agad at may mga kasama tong katrabaho. Mukhang nagkakakwentuhan kayo ah. Bati niya sa kanyang mga empleyado. Ano mga pinagbibitingan dito? Wala po sir. Inaaya lang po namin mag-joyride si Sabrina, kaso parang ayaw niya. Sagot ni Irene. Kinukulit lang siya sir ng kapatid niyo. Si Elena yon. Mukhang nasa mood mang asar si Ram. Tiningnan niya na masama ang kapatid, saka to nagkibit balikat at bumalik na sa sariling upuan. Hindi na siya kinausap nito. Kahit magkakaanak na sila, ramdam pa rin niya ang pagkagusto nito sa kanyang asawa. Ayaw naman niya tong kumprontahin dahil kakabati lang nila magkapatid. Nahihilo kasi ako sa biyahe, kaya ayokong gumala-gala. Sabi niya sa mga kaibigan. Saka hayaan niyo na yung Ram na yan, ang galing mambuska, piko naman. Sa bagay, kumain na lang tayo minsan, baka malilibre si sir. Nakangiting biro ni Elena. Sir, beka naman. Oo ba? Sa totoo lang, gusto ko mag-set ng team building para sa grupo nyo. Kasi kayo ang pinaka-stress sa lahat. Ipapaset ko lang yan sa HR. Tugon naman niya dito. Talaga sir? Waring hindi makapaniwala si Irene sa narinig. Seryoso ba kayo sir? Mukha ba ako nagbibiro? Totoo yan. Aayusin lang muna para maset na maayos. Tugon niya dito. Mukhang swerte ka dito Sabrina. Noon dito lang kami meeting as part of team building. Sir, out of town ba? Masayang tanong ni Irene sa kanya. Beach sana. Matagal ko nang hindi napupuntahan ng resort namin. Gusto ko sanang pumasyal doon. Nagkatinginan sina Irene at Elena, saka nag-appear. Si Sabrina naman ay nagmamasid lang. Hindi siya makisali sa usapan ni na Sebastian dahil baka mahalata siya ng mga to. Girls, sabi pa ni Sebastian. Yes sir. Masayang tanong ng dalawa. Go back to work. Utos nito na nawala ang ngiti sa mga labi. Yes sir.
Nagmamadali ang dalawang magsibalik sa kanilang mga lamesa. Marahil ay hindi na nakatiis si Ram. Tumayo na ito at saka lumapit sa kanila. Sebastian! Bakit? Nakakunot ang noo ng sagot nito. Wala nang nakakarinig sa pinag-uusapan ng mga to, kundi siya lamang. Hindi mo man lang sinabi sa kanilang kalagayan ng asawa mo? Ano ka ba? Sita ni Ram si kapatid. Ikinakahiya mo ba si Sabrina? Hindi no? Bakit ko siya ikakahiya? Asawa ko siya. Hindi pa maaaring malaman ng mga kasama natin at tungkol sa amin. Baka mabilis na makarating kay mami kung sino ang asawa ko. Sagot ni Sebastian sa kapatid. Pero di baka mas maprotektahan mo siya sa lahat kung malalaman ng mga taga dito na siya si Mrs. Wildfield. Sagot ni Ram. Yun nga ang iniiwasan ko muna. Hanggang hindi pa stable ang pinagbubuntis si Sabrina, kailangan wala muna taga mapagsabihan. Kapag malapit na siya mga anak, saka ko nang sasabihin kay mami. At least, sa kanya ko unang sinabi, hindi sa ibang tao, hindi ba? Tugon ni Sebastian sa kapatid. Nakikinig lang si Sabrina sa dalawa. Pareho naman silang may punto. Sa tingin niya ay tama sila pareho. Ngunit pa nananaig ang gigil kay Ram. Hindi niya alam kung saan ang gagaling ang pinaghuhugutan nito. Alam mo Sebastian, mahirap mang itinatatwa. Masakit ang tinatago at masaklap na ikaw ang itanggi ng taong pinakamamahal mo. Parang wala kang karapatang namigaya. Hindi mo kasi maintindihan dahil original ka, hindi gaya ko. Lumabas na ng kusa ko saan nanggagaling ang hugot ni Ram. Iyon ay bunsod ng kanyang malungkot na kabataan. Hindi siya makapag-react sa sinabi ni Ram. Parang bawat salita na lumalabas mula sa bibig nito ay may kasamang kutsilyo na patuloy na gumigilit sa puso nito. Masakit siguro ang naging childhood ni Ram, kaya ganoon na lang ang naging reaction nito sa sinabi ni Sebastian. Hindi rin niya magets kung anong ibig sabihin nitong itinatatwa. Nababanaag ko sa mukha ng aking asawa ang awang nararamdaman para sa kapatid. Marahil ay alam nito ang kwento ng buhay ni Ram. Alam ko kung anong nararamdaman mo, ngunit hindi naman natin kasalanan yun. Kasalanan niya ng ating ina. Kahit ako, hindi makapaniwala na makakaya niyang lokohin ng tatay ko. Malungkot na sabi ni Sebastian kay Ram. Alam ko, sagot nito. Kaya ramdam ko sa Sabrina kung paano hindi mo siya mailabas kasi kailangan mo pa siyang itago at pangalagaan. In short, kailangan mo siyang itanggi. Noong malaman ko na anak ako sa labas, nagalit ako. Dahil hindi ko ninanais maging anak ng isang kabit. Ngunit kailangan ko nang tanggapin ang katotohanan na narito na ako sa mundo. Huminga na malalim si Ram. Kaya sinabi ko sa sarili ko na hindi ako manloloko ng babae at hindi ko itatago magiging karelasyon namin kung sakali. Magkaiba kasi tayo, Ram. Ikaw hindi ka binabantay ng mami. Ginagawa ko to upang may iwas si Sabrina sa malupit na kamay ng ating ina. Alam mo naman yun, masyado mapanghusga. Paliwanag naman ni Sebastian sa kapatid. Mahirap din to para sa akin, Ram. Lalo na ngayon magkakaanak kami. Pero mas kailangan ko siyang protektahan. Ayoko siyang masaktan. Halos maluha si Sabrina sa narinig buhat sa asawa. Hindi niya akalaing ganun pala kalalim ang pagtingin nito sa kanya. Sa ngayon, unti-unti na niya tong nakikilala. Pakiramdam niya ay maswerte siya. Dahil nakilala niya to. Maaaring hindi ganun kaganda ang naging una nilang pagtatagpo. Masasabi naman niya na napakabait ng Diyos dahil responsableng tao si Sebastian. Nakita niya kung paano mamuo ang lungkot sa mga mata ni Ram. Maaaring ever traumatic ang magiging kabataan nito at nagkaroon to ng takot para sa mga rejections. Kung alam mo lang pinagdaanan ko, Ram, baka isipin mo na mas maswerte ka. Dahil hindi si mami ang nagpalaki sa'yo. Hindi mo naranasan maging manikan di susi na kung anong pinagagagawa nila, yun ang dapat sundin. Marami akong pinagdaanan na ako lang ang nakakaalam. Hindi ko na lang yun makuhang sabihin sa iba, sapagkat masyado yung personal. Kwento pa nito sa kapatid. Walang mahugot na salita si Ram. Waring ito ay napipi at nawala ng lakas ang lalamunan na maglabas ng tinig. Pakinig nila ang malalim na paghinga nito bago tutuluyang lumayo at lumabas ng opisina. Marahil hindi nito kaya ang bigat na sinabi ni Sebastian.
Napatingin sa kanyang asawa, saka ngumiti. Akala niya ata, madaling pinagdaanan ko bilang legal na anak. Hindi niya alam na naiinggit ako sa kanya dahil sa kalayaang meron siya. Namangha siya sa sinabi nito. Ganoon ba kahalaga kay Sebastian ang kalayaan? Kailan mo ba nalaman na kapatid mo siya? Usisa niya dito. Hinintay niya tong sumagot at hindi naman siya binigo ng asawa. High school pa lang kasi ako, na-feel ko na magkadugo talaga kami. Nagkikita kami sa mga mall at sabi ni Mami anak daw ng kapatid niya. Namatay na si Daddy nung aminin niya sa akin ng lahat. Hindi naman ako nagulat dahil ramdam ko na. Ano namang naramdaman mo ng mga panahong yon? Masakit syempre, pero wala naman siyang kasalanan doon. Biktima lang din siya. Nakikita ko siya naglalakad mag-isa, gumagala mag-isa. Hindi katulad ko na lagi na lang may charpon. Mas maswerte siya kasi nakakagalaw siya na maayos. Ah, ganun pala? Napatango-tango na lang siya nang isinagot ng asawa. Tara na, kumain na tayo sa kantin. Yaya nito sa kanya. Ha? Baka makita nila tayo magkasama. Makahalata pa mga naroon. Tanggi niya dito. Napatingin to sa paligid at nakita sina Irene at Elena. Nilapitan nito ang kanyang mga kasamahan. Kumain na ba kayo? Tanong nito. Hindi pa po sir. Sagot ng dalawa na nagsisikuhan pa. Tara sa kantin. Yaya ni Sebastian sa mga ito. Talaga sir? Naggulat sa Irene dito. Paano naman kami sir? Tanong ng iba naming kasamahan. Mukhang manlilibre po kayo ah. Sige na, tara na mag-lunch. Alok nito sa mga empleyado. Yo naman! Halos makalbo ang kanilang department. Walang natira doon. O tara na Miss Amores. Siya naman ang huling niyaya nito. Natatawa naman siyang tumayo, saka niligpit ang kanyang mga gamit. Sama-sama silang lumabas na parang may excursion. Grupo silang bumaba at pumuno sa dalawang elevator. Nasa likod sila ng mga empleyado, kaya palihim na hinawakan ni Sebastian ang kanyang kamay. Tiningnan niya to na masama, subalit hindi nito binitawan ang kamay niya hanggang makarating sila sa floor kung saan naroon ang kantin. Nagulat ang mga naroroon na makita ang grupo nila. Hindi kasi common na bumaba doon ang presidente ng kumpanya. Good afternoon, sir. Bati ng bawat nilang nadadaanan. Kung hindi sumasagot, ay ngumingiti lang si Sebastian sa mga empleyadong naroroon. Kaagad naghanap ng lamesa ang mga kasamahan nila. Inabot din sila ng halos 20 katao. Ang masaganang tanghaliang yon ay napuno ng tawanan at kwentuhan. Marami ang mga joker sa kanilang department at masasabi niya masayang araw na yon para sa kanila.